So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan natin ang recent po na trade rumor kabola na na-post po ni Snow Badwa kabola, and then of course some happenings around the league, and of course pag-uusapan din natin MPBL po kabola. So hindi pa nakasubscribe, baka pindot naman po yung subscription button. So isa sa mga magandang laro ngayong elimination round, kagaganap lang po 3 overtime game between Rizal at San Juan na naipanalo po ng Rizal. So now Rizal gave the first loss kabola to San Juan. And this Rizal team, who is currently now 3-4 led by Jerry Pingoy kabola, siya din po ang tumalo sa Pampanga. So gusto ko lang ito i-highlight in a way para sabihin kabola na pinapakita nito kabola ang gaano po kaganda din ang parity na pinapakita po sa liga kabola dito nga po sa MPBL, diba, compared mo sa PBA. Pero overall, is Rizal for real a title contender? Mahirap din sabihin pa kasi kulang sila sa malalaki. Pero at least they can beat them in the elimination round. Ito mga magagaling po na teams kabola. And then dito nga muna tayo kabola, dito po sa mga comments po ng mga fans kabola, dito sa isa mga Roos recent video. Dami kasing tindi rin po na naging komento po dito. Una na nga po dyan, ito pong komento po na ito, kabola. Pag po ba SMC nag-trade, fair din po kaya? Malakas talaga SMS, kaya kung may abroad ka agad, ka-probe siguro kahit lopsided trade, approve yan, sabi ni Jojo Santiago, kabola. Of course, napapansin na natin yan diba? Kung maalala mo, meron ka bang maalala na disapprove po na trade po ng SMC? Kabola, lalanin nga natin. Sa MVP group, madami na, pero sa SMC, parang wala akong maalala. Raymond Boragay, bakit yung trade ba ng SMC fair, masyadong unfair, diba? Bahis kung kamo gusto lang na commissioner SMC lang lumakas, ganun yung tingnan mo. SMB loaded sa star player, kaya po, paano naging fair trade yan? Pag SMC nag-trade, isang player kahit palit 4 na player, ang kaso puro bangko, puro hindi nagagamit. Tama naman, diba? Ilang beses na po natin nakita yung ganyan pong galawan po kabola ng SMC. So, galit na galit, no? Yung mga fans kabola, dito nga po sa in a way, treatment po kabola. Now, meron suggestion dito si Homer Saison, diba? 2-1 po kasi ito nung nire-record natin. Ito daw si Vic Manuel, yung mabigyan po ng minuto kabola para mabawasan yung minuto ni Pajaro. Siguro pwede, bigyan mo ng 5 to 10 minutes kabola, pero other than that, I do not think it will move the needle at all, diba? In reality, lesser version lang din naman siya talaga ni nito pong si Junmar Pajardo kabola, and then sa depensa. Baka doon magka-problema po sila. So, hindi ko actually isasuggest na like give him 15 minutes, parang sobra na yung kabola. Now, speak of Meralco, Durnham kabola, pwede na pong makabalik sa kanila kasi mukhang hindi na po siya makakabalik doon sa team niya po, si Japan Bilik. Alam naman natin, Allen Durnham, ang rival po kabola nitong si Justin Brownlee kabola, diba? So, rival ito ni Justin Brownlee. Matagal na, historic kabola in a way yung kanila pong mga naging digmaan in the past kabola. So if it returns kabola, it will be an amazing thing to watch them play again, diba, against each other kabola. So ito yung trade rumor po na pinost po ni Snow Bado kabola, diba? Ito nga daw po Magnolia magagawa po ng trade o magte-trade kabola, pero sabi niya wag lang nilang i-delay, diba, para daw hindi po siya mapagkamali na naman po kabola na nagsasabi po ng fake kabola, diba? Yung gagawin ng Magnolia para pagbukahin siyang fake. Pero, diba, katawa-katawa naman yun kung ginagawa po yan ng ibang teams, diba, kabola, just to prove someone, hindi naman siya involved kahit wala namang mangyayari dun sa team mo in doing that So overall, so Magnolia will make a trade. So who are the top 3 players that we think could be part of the trade? Number 3 ko, Ian Sanggalang. I think the injury issues in the past few years kabola, and then the arrival and the development of James Laput kabola make it easier for them to trade Ian Sanggalang. And I think what makes him a credible trade candidate kabola is his connection to Converge kabola. They want to get younger. Converge has those young players kabola na pwede nilang i-trade itong si Ian kabola. They can get even a tall player din, a young player, Jayon Bot for him kabola, diba? And then Sam. Number 2 ko will be Gio Halalon kabola. So ito, fresh na fresh from the trade rumor mill kabola, di ba, yung pangalan Gio Halalon, which kinagulat ko talaga, di ba? Pero dahil nga siya yung nasa trade rumor mill, siya yung nilagay natin sa number 2. Pero overall, I think dapat talang i-consider yan na Magnolia. Kung talagang siya po kino-consider na ito trade, kasi for me, is their best overall player, di ba? So, bakit siya ito trade?
Number 1 ko, Calvin Abueva. Si Calvin Abueva yung pinakakalaro sa paningin natin na kapag trade nila, pananalo sila kabola. Because he is very popular. And then yung team na kukuha sa nila, the suspect is of course Converge, kukunin siya for that popularity. So overall kabola, ito yung top 3 natin. Kapag sa palagay mo, sino kayo trade po ng Magnolia? Comment lang po sa baba.